Welcome to my channel! Learn with Teacher Ali! Filipino, Grade 5, Quarter 2, Week 1. Nilalaman, akdang naratibo, tulang pambata. Kaugnay ng mga paksa ay wika, pang-uring pamilang o pahalaga, at langkapang pangungusap. Sa tekstong visual naman ay audio o dialogue. Narito ang mga kasanayan. Sa una at ikalawang araw, nauunawaan ang tekstong naratibo o tulang pambata. Natutukoy ang mahahalagang detalye. Nagagamit ang mga salitang may denotasyon at konotasyong kahulugan sa pagbuo ng pangungusap, panandang konteksto o pagbibigay kahulugan. Nagagamit ang mga bahagi ng pananalita sa pagpapahayag, pang-uring pamilang at pahalaga. Para naman sa ika-4 na araw, nakabubuo ng pahayag gamit ang langkapang pangungusap. At sa ika-5 araw, natutukoy ang mga elemento ng multimedia or audio o dialogue. Unang araw. Narito ang unang gawain, paglinang sa kahalagan sa pagkatuto sa aralin. Gawing gabay ang mga tanong sa ibaba tungkol sa tatalakaying tula bilang aralin. Piliin ang emoticons ng ngiti kung nais sagutin ang tanong at kung hindi, ang sagot ay pipiliin ang ngiwi. Ipaliwanag ang sagot pagkatapos. Una, may nabasa ka na bang tula o naisulat? Pangalawa, anong uri ng tula na ang nabasa o naisulat mo? Ibahagi ito. At pangatlo, anong paksa ng tula ang nais mong basahin at bakit? Ngayon naman ay humanap ng kapareha. Bago basahin ang tula, basahin ang mga pangungusap na nakatala. Ibigay ang kahulugan sa denotasyon at konotasyon ng bawat salitang nakaguhit. Una, sa denotasyon, kailangang matibay ang haligi ng bahay para hindi agad masira. Sa konotasyon naman, ang aking tatay ang haligi ng aming tahanan. Pangalawa, sa denotasyon, nasira ang ilaw ng aming bahay. Sa konotasyon naman, sinanay ang ilaw ng aming tahanan. Nakita mo ba ang mga tala kagabi? Sa konotasyon, nagsisilbing tala sa buhay ko ang aking mga magulang. Pang-apat, sa denotasyon, gumising ka na at mataas na ang araw. Sa konotasyon naman, ang mga magulang ko ang nagsilbing araw sa buhay ko. Ngayon, gawing patnubay ang mga gabay na tanong upang mayugnay ang mga dating karanasan ng mag-aaral sa inaasahang matututuhan bago basahin ang tampok na aralin. Una, paano mo ilalarawan ang inyong pamilya? Pangalawa, sino-sino ang miyembro ng iyong pamilya sa inyong tahanan? At pangatlo, ano ang naramdaman mo matapos basahin ang tula? Mga bata, pakinggang mabuti ang aking babasahin. Ito ay ang aking pamilya ni Maria Fe G. Hicana. Ako'y biniyayaan ng pamilya. Sa hirap at ginhawa, kami magkasama. Kapag nagkamali, ako'y inuunawa. Anuman ang problema, may hatid na tuwa. Si Ama ang haligi ng aming tahanan, at si Ina naman ang ilaw ng tahanan. Sila'y nagpapakahirap para sa aming pag-unlad. Pagmamahal nila sa amin ay walang katulad. Mga magulang ko ang siyang aking gabay. Sa bawat araw, sila ang tala ng aking buhay. Buhay nila'y sa akin inalay, upang sa buhay ako'y magtagumpay. Narito ang sama-samang pagsasanay. Tukuyin ang mahalagang detalye batay sa tulang binasa. Isulat ang sagot sa patlang. Una, tungkol saan ang binasang tula? Pangalawa, ano ang ibig sabihin ng linyang ito? Kapag nagkamali, ako'y inuunawa.
Pangatlo, ano ang ipinahihiwatig ng ikalawang saknong ng tula? Pang-apat, ano ang inialay ng mga magulang sa bata? At panglima, ano ang aral na napulot mo sa binasang tula? Ikalawang araw. Bumuo ng 7 miyembro at bumuo ng tula sa pamamagitan ng pagbibigay ng kahulugan ng acrostic na pamilya. Ngayon naman, ang guro ay magpaparinig sa mga mag-aaral ng isang podcast mula sa Spotify. Ang iparirinig ay dialogo tungkol sa pamilya. Matapos makinig ng mga mag-aaral, itanong ang mga sumusunod. Nakikinig ba kayo ng mga kwento sa radyo o podcast? Pangalawa, ano ang nadaman nyo matapos mapakinggan ang kwento? Pangatlo, makabuluhan pa rin ba sa inyo ang kwento kahit hindi ninyo ito nakikita dahil naririnig ninyo lamang ito? Pang-apat, may mga napansin ba kayong pagkakaiba ng radyo sa podcast? At panglima, kung papipiliin ko kayo sa radyo o podcast, anong pipiliin ninyo at bakit? Ngayon naman, i-record ang ginawang tula sa binuong acrostic ng pamilya sa Spotify sa pamamagitan ng podcast. Basahin ang nakasulat sa talahanayan. Una, 10 piso lamang ang baon na ibinigay sa akin ni Inay pagpasok sa paaralan. Pangalawa, ang aming bahay ay higit sa 1 milyon ang presyo. Pangatlo, nagpadala ang aking nanay ng 3,000 sa GCash. Pang-apat, umaabot sa 500 piso ang kita ni Itay kada araw. At panglima, nagbigay ako ng piso sa pulube. Para naman sa pagproseso ng pag-unawa, sagutin ang mga sumusunod na tanong. Una, ano ang napansin mo sa mga initimang salita? Pangalawa, anong uri ng mga salita ang ginamit sa paglalarawan? Pangatlo, anong uri ng mga pang-uri ang nakasaad sa bawat pangungusap? Pang-apat, paano nagkakaiba ang mga ito? At panglima, ano ang kaibahan ng pang-uring pamilang sa ibang pang-uri na iyong natutuhan? Tandaan mga bata na tinatawag na pang-uri ang mga salitang naglalarawan. Maaaring ang inilalarawan nito ay katangian ng pangalan o panghalip. Nahahati ang pang-uri sa 2 uri, pang-uring panlarawan at pang-uring pamilang. Ang pang-uring panlarawan ay naglalarawan ng kulay, anyo, hugis at iba pang katangian na may kaugnayan sa paningin, pangamoy, panlasa, pandinig at pandama. Halimbawa na lamang ay maganda ang mga bulaklak sa hardin ng paaralan. Masarap ang ulam na niluto ng aking inay. Ang pang-uring pamilang naman ay naglalarawan ng bilang, dami at halaga. Isa sa mga uri nito ay pahalaga. Ang pahalaga ay tumutukoy sa halaga o presyo. Halimbawa, kulang ang trilyon upang tumbasan ang halaga ng pamilya. 2,000 lang ang upa namin sa bahay. Ngayon ay magtala ng 5 halimbawa ng pang-uring pamilang na pahalaga at gamitin ito sa pangungusap. Hatiin sa 2 pangkat ang klase na bubuo sa 2 pamilya. Maglalaan ng mga larawan ang guro ng bahay, kotse, kondominium, mall, motor, industriya at iba pang ari-arian. Lagyan ito ng presyo ng guro. Hayaang magpasya ang bawat pamilya sa pagbili nito. Kung sino ang may pinakamalaking kita o asset ang tatanghaling panalo. Ikatlong araw. Para naman sa ating aralin na langkapang pangungusap, una,
Masaya ang aming pamilya at tahimik kaming nabubuhay datapwat may ilang problemang dumarating. Pangalawa, kahit na hindi ako tunay na anak ng aking mga magulang, ay ipinaramdam nila sa akin ang lubos na pagmamahal at inuunawa nila ako sa lahat ng aking kamalian. Mga bata, sagutin ang sumusunod na tanong. Una, ano ang napansin sa mga salitang nakahilig? Pangalawa, anong uri ng sugnay ang mga may guhit? Pangatlo, anong kayarian ito ng pangungusap? Pang-apat, ano-ano ang bumubuo sa langkapang pangungusap? At pang-lima, ano ang kaibahan ng langkapang pangungusap sa iba pang kayarian ng pangungusap? Ang langkapang pangungusap ay isa sa mga kayarian ng pangungusap. Ito ay binubuo ng dalawang sugnay na makapag-iisa at isa o higit pang sugnay na di makapag-iisa. Ginagamitan din ito ng mga pangatnig. Maaaring ipakita sa ganitong diagram. Dalawang sugnay na makapag-iisa at isa o higit pang sugnay na di makapag-iisa. Paggamit ng pangatnig. Unang dalawang pangungusap at sumusuporta sa unang dalawang ideya. Halimbawa, masaya ang aming pamilya at tahimik kaming nabubuhay datapwat may ilang problemang dumarating. Ang unang dalawang bahagi ng pangungusap na initiman ay dalawang sugnay na makapag-iisa at ang huling bahagi ng pangungusap ay isang sugnay na di makapag-iisa. Ang pangatnig na ginamit sa pangungusap ay datapwat. Sumulat ng sariling pangungusap gamit ang mga pangatnig na nakasaad. Ngayon naman ay bilugan ang pangatnig na ginamit sa pangungusap at guhitan ang mga sugnay. Bumuo ng tatlong miyembro. Basahin muli ang tula, Ang Aking Pamilya. Subukang lapatan ito ng himig at i-record sa Spotify. Ilahad ito sa klase, gawing batayan ang rubrics. Batay pa rin sa tekstong binasa, sumulat ng 5 langkapang pangungusap sa kwaderno. Guhitan ang mga pangatnig na ginamit. Sa kwaderno pa rin, maglista ng 5 pang-uring pamilang na pahalaga. Ngayon mga bata, basahing mabuti ang bawat tanong at pagnilayan ang sagot hinggil dito. Una, bakit mahalaga ang pamilya? Pangalawa, paano mo ilalarawan ang inyong pamilya? Pangatlo, sa iyong paglaki, ano ang nais mong buing pamilya? Ipaliwanag. Ika-4 na araw. Narito ang isang pagsusulit. Guhitan ang mga pang-uring pamilang na pahalaga sa bawat pangungusap at sumulat ng sariling pangungusap. Lagyan naman ng emoticon ng ngiti kung tama ang pahayag tungkol sa pamilya at emoticon ng ngiwi kung ito ay hindi naman tumutugon. Karagdagang panggawain, sumulat ng langkapang pangungusap gamit ang mga pangatnig. Pakinggan ang podcast ng Spotify tungkol sa episode 96 o Nag-iisang Pamilya. Ipaliwanag ang kahulugan ng napakinggan sa kwento. Gawing gabay ang nasa talahanayan. Pakinggan ang awiting ito at gumawa ng maikling dialogo tungkol sa masayang pamilya. Narito ang link. Ilahad ito sa klase.
Pag-aralan ang tungkol sa kwentong katatakutan para sa susunod na paksa. Maraming salamat sa pakikinig. End of Week 1. Thank you for watching. Also, don't forget to like, share, subscribe, and click the notification bell for you to be updated on our latest videos. See you on our next lesson. Goodbye!